Iingay, no? Simula ngayon hanggang sa pagtulog mo. Oo. Ganon talaga. No choice kayo. Dalawa lang yan. Either matuto kayo, pakikinggan niyo ako, or matuto kayo, pakikinggan niyo pa rin ako. Hanggang doon lang yun. Okay. I think i-share ko ng aking, screen. Thank you so much. Wow. So, no, nandito ang ating top 1. Wow, ang ating MLM Tycoon na nasa Texas pa, no? Grabe. Umaten talaga. And of course, ang ating mga leaders from Gensa ng Usamis. Thank you so much sa support. Dahil dyan, mag-start na ako, no? Okay, na-screenshot na ba natin partner, Ma'am Step, yung ating mga attendees? Kasi po, pag nalaglag po, may penalty eh. Pag hindi tinapos, pa-screenshot Ma'am Step, no, yung mga umattend. Tapos na, ma'am. Oo, kasi nananakot po kasi ako ngayon eh. Pag automatic po, pag ikaw yung hindi mo tinapos to, abangan po kita, no? Oo. Kaya kailangan, tapusin mo to, no? Wala kang choice, tatapusin mo to. Dapat, pag hindi mo to tinapos, sabi ko sa'yo, hindi ka magkaka 64M. Oo, yan, ayan na. Nakikita po ba ang aking screen? Nakikita? Okay. Sige, Apo. pwede po bang isang type naman dyan? Paki-type naman po, no? Na ready na ako matuto. Kung ikaw ay willing ka ng matuto, okay. I promise you, pag tinapos mo to, naku po, sinasabi ko sa'yo, malapit ka na sa 64 million. Pag hindi mo to tinapos, malapit ka nang makuha. Bahala ka dyan. Dalawa lang yun, no? Nanakot talaga, kidding aside. No? Sige, paki-type po, no? Dalawa pa lang ang nagtatype. Ayan, nadagdagan. Ready na ako matuto. Ayan, thank you so much. Ayan. So, yung iba po, no, hindi ko mabati kasi yung mga pangalan, naka-Realme, Samsung, hindi ko alam kung yan ba talaga yung real name nyo. Okay, pero shout out sa inyo. So, umpisahan ko na, no? Ano nga bang pag-uusapan natin? Perfect po ito sa mga bago pa lang sa Red Ink at mga existing distributors na ng Red Ink na hindi pa nagkakaroon ng breakthrough. Kasi baka hindi mo pa naiintindihan kung ano ang gagawin mo pag nag-start ka dito sa Red Ink, no? Baka kasi after mo mag-join, yun na yun. Anong kasunod, no? So, anong topic natin ngayon? Siyempre, ang topic natin ay kung anong gagawin mo. Okay, sandali lang. Okay, ito na. Ang topic natin ngayon is ano ang gagawin mo once po na nag-join ka sa Red Ink. Anong first start, no? Ano nga ba? May idea ka ba? Siyempre, number one, siyempre, kumpletuhin yung 15 accounts. And after po dyan, siyempre, proceed na tayo kung anong steps. Kasi hindi po kasi tayo yung after join mo, yayaman na agad, no? Walang ganon. Oo, I think pag tumaya ka ng luto, hindi ka naman agad yayaman eh, no? So, itong Red Ink natin, kailangan pag-aralan natin. So, start tayo ngayon sa Red Distributor Training. Okay? So, ano nga ba yung concept ng MLM? Okay, meron tayong four quadrant o apat na klase ng pamamaraan para tayo maging successful, no? Okay, number one, ito yung employed. Okay, sino pong mga employed dito? Marami pa ba? Oo, yung iba magre-resign na? Uy, naku, palakpakan naman natin yan pagka ganon, no? Bakit? Aba, may time freedom ka na yan. Financial freedom na lang ang kulang, no? Ganon yon. So, ano nga ba tong employed? No, itong employed, I'm not against employee kasi dati din po akong empleyado, no? Paano po ba yung empleyado? Ito yung nasusustain yung daily needs natin. Okay naman po yung pagiging empleyado natin kasi kayang sustain yung everyday needs natin, pangbayad sa bills, ano pa? Pag andyan na si Judith, no? So, kayang i-sustain. But the problem is, no work, no pays. Ibig sabihin, pag wala kang sahod, paano na? No, kung paano na yan? Lalo na, hindi naman lifetime malakas ka para magtrabaho ka. Kasi you don't know, 5 years from now, yung lakas mo ngayon ay same thing pa rin sa lakas mo, no? After 5 years from now. So, anong next na pwede mong option para maging successful ka? We have another one, self-employed. Okay, familiar sa self-employed? Sino to mga self-employed na to? Ito po yung mga may skilled na tao na binabayaran dahil sa kakayanan nila. Ano po ba to? Katulad po ito ng sino? Katulad po ito ng doktor, lawyer, engineer. So without skilled nila, hindi po sila babayaran. No, so, but the question is, hindi naman lahat kasi may kapasidad na magkaroon ng skilled, no, na katulad nila. So, anong next option natin na pwede tayo maging successful? We have, ito kasing employed at self-employed, ito yung tinatawag na active, no? Ito yung without you, without your presence, wala kang komisyon, o wala kang kita, o wala kang sahod. Dapat nandun yung presence mo. Ganun yung employed at self-employed. We have another, no, na kabilang dito sa four quadrant natin, yung business. Tayo, nasa part tayo ng business. Ito yung ating red ink, no? Sa ngayon, nasa business tayo. Na kumikita tayo, meron tayong time freedom kung ikaw ay full-time sa red ink, pero kung ikaw ay part-time, hindi ka magkakaroon muna ng time freedom, but still, pwede mong gawin yung red ink anytime na gusto mo. No, nakadepende sa'yo. So, ang maganda sa business, kasi dito sa Red Ink, alam natin, hindi lifetime yung paghihirap natin na gagawin 1 year kung ikaw ay bago sa Red Ink. Bakit? Ikaw dito ay magkakaroon ng ng time para ma-duplicate ka. Yan naman ang gusto natin, no? Ano nga ba yung duplicate na yan? Siyempre, kailangan i-multiply natin yung oras natin through others. Paano mangyayari yan? No? Siyempre, dito sa Red Ink, kung ginagawa na natin to, dahil part to ng business natin, kung ginagawa na natin to, magkakaroon na tayo ng pera.
At pag nagkaroon na tayo ng pera, kaya na natin pasukin ang investment. Kaya na natin mag-invest. Kasi itong invest na ito, para tong ano no, ang pera para po yung eggs. Naniniwala po kasi ako sa kasabihan no, na put your eggs in different ano, basket, no? Kung anong eggs yung iniisip mo, bahala ka na dyan. Basta ang isip kong eggs, pera, no? Oo, yun, no? Usapang itlog tayo ngayon, no? Oo. Yan mga gusto ko, mga usapang itlog. Ano nga ba yung eggs na yan? Pera pa. Anong ibig sabihin nun? Kung ikaw, marami ka ng pera, pwede mong ilagay sa different basket o anumang business or investment ang gusto mo. But the question is, marami ka bang pera? Marami ka bang X? Kasi kung wala pa, paano ka makakapaglagay sa iba? Tama ba? So anong kailangan? Trabahuin yung business sa Red Ink para nang sa ganon, magkaroon ka ng maraming pera or maraming eggs na mailalagay sa different baskets at ikaw po ay magkakaroon na ng parang investment na tinatawag which is yung money works for you. Yan ang pinakamasarap no. One time na natutunan ko sa aking grand mentor, no? Sabi niya sa akin, you know what? Yung pinakamasarap, no, na parte ng buhay na meron tayo is, I'm not sure sa iba, no, but I think for me, yun yung nasabi niya sa akin is talagang legit. Yung tipong less priority mo na yung pera. Yung may pera ka na, less priority mo na siya. Why? Kasi kung less priority mo na yung pera, marami ka ng oras sa family mo, marami ka ng oras sa loved ones mo, marami ka ng oras magkaroon pa ng time para sa ano, sa gusto mong gawin sa buhay. Kaso, hindi mo siya malilist priority kung wala ka pang pera, no? Okay. I think, ang iba sinasabi ang pera ay hindi nakakabili ng kasiyahan. But for me, no? I think iba-iba tayo ng opinion. But for me, masaya ang pamilya ko pag may pera ako kasi may naibibigay ako sa kanila. I think sa iba siguro ganun din, no? Or siyempre, pag kailangan nila ng pera, like ano ba, kailangan ng emergency, siyempre masaya sila pag nabigyan din sila ng pera at na-successful kung ano man ang meron sa emergency nila. Okay, what is the next? Siyempre, yung business at investment, ito yung passive income. Ito yung target goal natin. Yung passive, bakit? Pag sinabi kasing passive, ito na yung wala ka nang iniisip, yung money works for you na eh. Yung kahit tulog ka, meron kang pera. Yung kahit nagbabakasyon ka, kumikita ka. Yan. Ano nga bang tawag dyan? Ito yung multiplication your time and effort and money through others. So yan ang target goal natin, no? Ikaw bahala, anong gusto mo dito? Gusto mo ba empleyado or self-employed, business, investment? Okay, pero I think mas okay na dito ka sa passive, no? Kasi not all the time malakas ka. Kagaya nga ng sabi ko, 5 years from now, oo, ano na yun, nag-iko na, okay. So, hindi mo masasabi kung ikaw ba ay malakas pa. 5 years from now. What's the next? Siyempre, while ginagawa natin yung red ink, pero not meron talaga tayo dito mararamdaman na fear and doubt, no? Habang tayo nasa business, dahil ikaw ay nasa business na, brand partners ka na ng red ink, meron talagang fear and doubt. Paano na ba natin yan masosolusyonan? Fear saan? Sa failure, no? Marami pa bang takot dito magkamali? Nako po, don't worry. Kasi ang pagkakamali na yan o failure is part lang po yan ng success. At isa po yan sa nakakatulong sa'yo para mag-grow ka. Kasi kung wala kang fail, wala kang babaguhin. No? Kung hindi ka mag-fail, wala kang itatama. At I think hindi ko mako-consider na failure ka kung you keep trying and trying and trying. So, ibig sabihin, patuloy mo pa rin sinusubukan at sinusubukan. Pag sumuko ka na, I think matatawag mo ng failure yan. Kasi bakit? Mismo sarili mo sinukuan mo na. Pero kung hindi ka susuko, hindi yan tinatawag na failure, no? Kaya keep trying and trying kasi marami naman talagang pagkakamali tayo na magagawa sa mundo, no? But ang pinakamaganda doon, kaya natin i-twist, kaya natin baguhin yung pagkakamali na yon, or kung hindi man mababago, kaya natin hindi ulitin na. Tama ba? So, syempre, sabi nga kung dumaan ka na sa lubak na yan, huwag mo nang daanan yan. No, pwede mo nang iwasan dahil nadaanan mo na yan. Okay, so ano pa ba? Fear of rejection. Naku po, kung ang failure is part ng success, ang rejection naman dito sa business natin ay kakambal ng success. Bakit? Kasi po, wala pong negosyante na hindi nakaranas ng rejection. Kahit sinong milyonaryo-bilyonaryo, nakaranas po yan ng rejection. At ako, to tell you honestly, even me and mga grand mentors or Hall of Famer natin, even ang ating top 1 na MLM Tycoon, of course, nakakaranas pa rin yan sila ng rejections. Kasi hindi naman lahat ng taong kakausapin natin ay same ng mindset natin at hindi po lahat same nakikita ang vision na meron tayo para sa kanila. At nakikita kung anong future na pwede natin ibigay para sa kanila through the business ng Red Ink. So, masasabi ko na rejection, I think lahat to nakakaranas ngayon. Kasi bakit? Pwede po ba pasend ng heart kung sino ang nagtataksi or nagjeep or nagbabas dito? Pasend ng heart? Sige po. Pasend ng heart. Sino ang nakakaranas na magtataksi, magjeep, magta-tricycle? Ayan. Okay, ayan. Ayan, marami pa pala, no? O, balita ko kanina may sports car ang ating Hall of Famer at doon tayo patungo, no? Sige, magtiis ka lang. Kung nagbabas ka pa ngayon, nagjeep ka pa, nagta-tricycle, tiis ka lang. Bakit ko tinatanong kung sino yung mga ito? No? Na nakakaranas. Why? Kasi good news, nare-reject ka. Ito, sampulan kita. Lahat po ba ng pinapara mong tricycle, jeep, or taxi or bus ay pinapasakay ka? Siyempre hindi. Paano kung puno na yan?
Yung iba nga, wala ngang laman, pero dinadaanan ka lang. Pero nakikita mo ba yung sarili mo naglulumpa sa daan? Nakikita mo ba yung sarili mong umiiyak? Hindi. Bakit? Alam mo sa sarili mo na meron pang darating na jeep, another darating na taxi, another darating na tricycle. Alam mo yun sa sarili mo na makakasakay ka pa. Maaari, pwede kang mainip, pero kung gustuhin mo makarating sa gusto mong papuntahan, kaya mong maghintay ng maghintay ng maghintay. Yes, at ganyan ang rejection. Nararanasan mo yan kahit sa kalsada lamang. No, kaya kung nararanasan mo yan, dapat immune ka na. No, kasi bakit? Ang rejection po, yan ang magpapatibay sa iyo para nang sa ganon, mas lalo kang maging successful. Kasi kung hindi mo yayakapin ang rejection, I tell you honestly, hindi ka magsasucess sa negosyo na to. Bakit? Kasi ang kakambal ng success ay rejection. Okay, so pwede po ba paki-type naman sa chat button, I love rejection kung mahal mong nare-reject ka. Okay, paki-type, tingnan natin kung sino yung mahal ang rejection, no? I love rejection, sige. Kasi the more rejection, the more na malapit ka na sa success. Remember that, okay? Yan, Partner Rogelio, thank you so much. Sino pa nga ba? Magbabasa tayo. Mr. Champion, ayan. Partner Chris, Partner Alex, Partner Marifi, ayan. Partner, thank you so much, JM Elizabeth, JM Angelo. Wow, ang daming mahal ang rejection. Thank you so much, Partner Celeste, Partner Spike. Okay, kasi kung di mo mahal ang rejection, remember this, hindi ka magiging successful sa Red Ink. Kasi sa negosyo, sa success natin dito na pagdadaanan, part po ang rejection. Or kakambal ng success ang rejection. No? Okay. Kaso nga lang, ang tanong, why? Bakit gagawin mo ang Red Ink? Okay, ito na yung matinding tanungan. So, no, why? Bakit gagawin mo ang Red Ink? Siyempre, number one dyan, may pangarap ka. May pangarap pa ba ang iba dito? Ha, sige. Pwede po bang pa-thumbs up ang may mga pangarap pa dito? O sige, pa-thumbs up. Yung ibang natutulog, hala sige. Pag kayo hindi na nagising, bahala kayo dyan. Oo. Kailangan magising, no? Ganon talaga, sige. Sige, magtatawag lang ako, no, ng pwede magsalita bakit importante na may pangarap ka habang ginagawa yung negosyo. May I call on partner Kathleen Solomon from, I think this is from Usamis or Jensan. Hello, partner. Pwede po bang bigyan mo ako ng at least 2 minutes or i-elaborate lang natin sa bakit importante yung may dreams ka while doing the business? Hello, partner Solomon, are you there? Ayan, palakpakan naman natin. Hello, Ayan. ma'am. Hello Yes. po. Oo, nasa si Partner Solomon. Gusto ko siyang ipin para naman makita natin ang pagtutok niya. Okay. Sige po. Ayan. Hello, ma'am. Ayan, hello po, partner. May tanong lamang ako sa iyo, no. Habang ginagawa ang reading, bakit importanteng may dreams? Yes, ma'am. Napaka-importante talaga yung dreams, ma'am, kasi diyan ka huhugot, ma'am, eh. Yung deepest why mo, kung bakit ka nag-red ink. Para sa akin po, yung deepest why ko po, pamilya po, ma'am, eh. So, every time na may rejection, balik agad. Yung deepest why. Yung parang gasolina mo, ma'am, ba? Sa pagnenegosyo. Strength mo po. Yan po. Tama. Tama, palakpakan naman natin si Partner Kathleen, no? Kaya hindi basta-basta natitibag si Partner Kathleen, ano? Hindi basta sumusuko, malalim ang hukay ng pangarap, no? Ayan, palakpakan naman natin si Partner Kathleen. Thank you so much, no? Grabe. So, yun ay isa sample, bakit maganda yung mayroon kang pangarap. Last one na lang, ano? Sige, magtawag pa tayo. I think pumunta naman tayo sa kabilang mundo, no? Ayan, sige. Ito, gusto ko tong tawagin, eh. Si Partner Chris ng Hong Kong. Hello, Partner Chris. Are you there? Ayan, isa sa mga pugi ng Hong Kong. Partner Chris. Hello, ma'am. Good Sample naman evening. dyan, bakit importante may dreams habang ginagawa ang business? Yes, Partner Chris, are you there? Pwede ka mag-talk? Or nandyan ang amo? Oo. Minsan kasi nandyan talaga ang amo, no? Oo, I think nandyan ang amo, kaya hindi siya makapagsalita. Siyempre, sasaluhin yan na, ano? Sasaluhin natin yan. Sige. Ito. Gusto ko tong mag-talk, eh. Ang ating bagong diamond, Partner Rogelio from Japan. Hello po. Oo. Bakit importante ang dreams? At least 2 minutes lang. Andito si Partner Rogelio. Na, yan na. Palakpakan naman natin ang bagong upgrade ng diamond. Bakit importante ang dreams? At least 2 minutes. Pa-unmute please. Ayan, unmute ng sarili. Ayan. Ayan. Hello. Good morning po sa lahat. Mhm. Thank you, Ma'am Grace. Thank you sa lahat ng support, sa lahat ng team ko. Thank you. Shout out lahat ng mga ka-team ko diyan sa Hong Kong. Mhm. Paniba Isiha, parang meron din dito. Congratulations sa inyong lahat. At sa Panabo, congratulations, andito meron akong isa. So, mas maano talaga pag meron kang dream sa kasi yun yung nagpapatibay sa yung mga plano mo. Kahit napapagod ka, mawawala yung pagod mo kasi yung dreams mo, lalo na pag napakalaki ng dreams mo, yun yung papawi ng mga pagod, hirap. Kasi yun nga, kahit pagod ka na,
kasi may dreams ka nga, mayroon kang gustong abutin. So, yun yung, kumbaga, minsan kasi sa atin may time talaga na medyo manghina tayo. Pero pag yung dreams mo, andyan pa rin, andyan yung talagang gusto mo talaga siyang abutin, mawawala talaga yung pagod mo. Mawawala yung takot. Ayan, palakpakan naman natin yan, no? Grabe nga naman talagang pinag-ugutan, ano? So, one of our OFW from Japan, no? Na talagang lumalaban dahil sa dreams. Oo, ayan, na-share, ang aking share screen nawala. Ayan, ibabalik natin yan, syempre. Okay, I think ayan, siguro pwedeng mag-type kung gustong mag-talk, no? REEC, nag-raise ng hands. Okay, so thank you so much po, partner Kathleen at partner Rogelio, all the way, no? Si partner Kathleen, grabe. Ang kanyang pangarap at si partner Jujo o partner Rogelio from Japan. Ganon talaga, kailangan dito sa mundong ibabaw, palaliman ng pangarap para maging successful ka. Kasi kung ang iyong pangarap ay kasing tibay lang ng walis tingting, tapos isang piraso lang, mabilis po yan maputol. Bakit? Kaya po yan, no? Kaya po ba yan makawalis ng sobrang maraming pera? Pag isang tingting lang? Syempre hindi. Paramihan, as in, nakakita na ba kayo ng poste na hindi matibag-tibag? Halimbawa na lang sa bahay, no? So, I think ang pinaka-importante sa bahay is number one dyan, maliban sa bubong, ay syempre yung wall natin, no? Kung walang kasing tibay na wall, mabilis po yan ano ng bagyo. So anong kailangan? Dapat malalim yung pangarap mo. Malalim yung deepest why mo. Kasi doon ka talaga titingin sa kanila eh. Kung mahina ka na, medyo nalulungkot ka dahil ang tagal, naiinip ka, ang tagal makuha ng pangarap mo, tingin ka lang sa deepest why mo. Kasi doon mo marirealize, ay, hindi pa pala ako pwedeng hindi pa ako pwedeng sumuko, hindi pa ako pwedeng umayaw, hindi pa ako pwedeng umatras sa laban kasi maraming pamilyang nakaasa sa akin or kahit naman lang ang magiging future family ko, nag-aabang na bigyan ko sila ng maganda ring future. Okay? So, napaka-importante ng dreams. Next, syempre yung ating power of leverage, no? Bakit maganda ang power of leverage? Sige. Dahil ang power of leverage, isa po yan sa nakakatulong para naman ang sa ganun, mabawas-bawasan naman yung gawain mo. Bakit? Sabi ko nga, not all the time, malakas ka. Not all the time, yung lakas mo ngayon, especially right now, 5 years from now, huyo ka kaya after 5 years. Do you even think kung ikaw ay malakas pa? Ikaw ba ay, kasi di mo kasi masasabi talaga ang mundo, no? Marami nga dyan, kinabukasan, di na nagising, no? So, dapat, tayo ang pinapairal natin, yung power of leverage, yung nagduduplicate ka, yung alam mo yung hindi lang ikaw, yung nagtatrabaho para kumita ka, kundi meron ka din mga team na hindi lang sila kumikita, but of course kumikita ka din. No, kailangan i-apply mo yun. Kasi tayo, pare-parehas lang tayo ng oras, tama? 24 hours lang ang meron tayo within a day. Pero, hindi natin 24 hours pwedeng pagalawin ng sarili natin para magtrabaho. Usually, ang iba talaga, halos ganon, especially mga security guards, na 24 hours, pero not all the day kaya nila ng ganyan, no? So, ano ang target natin? Kung ikaw, yung 24 hours, 12 hours, isiperate mo na para sa trabaho mo, kung ano man ang gagawin mo, may 12 hours ka pa sa sarili mo. Kung yung 12 hours na yan, syempre ang dami mo pang excuse yan, kaysa magaganito, magaganon. Kung yung 12 hours mo, hindi pa yan sasapat para kumita ka ng 1 million monthly, I highly suggest na ikaw, humanap ka ng opportunity dito sa Red Ink na pwede ka mag-duplicate. Or kung ikaw man ay nasa Red Ink na, make sure to do the business. Bakit? Kailangan mo to. Bakit? Hindi naman lifetime na gagawin natin yung effort natin dito, no? Na bakit? Na mapupuyat tayo, hindi naman lifetime na kailangan natin humanap ng mga taong tutulungan natin. Kasi time will come, pag nakahanap na tayo ng mga tao under organization na nagtatrabaho na para sa atin or excuse lang, kuha ako ng water ko, no? Ayan. Partner Grace? Ma'am, naka-steady ata yung PowerPoint, ma'am. Yung share Ayan. yung screen. Yes, kasi alam mo naman na kagaya nga ng sabi ko, iba pa rin yung habang natutulog ka, kumikita ka. Sinong may ganon? Gusto? Ano bang gusto mo? Yung tulog ka lifetime tapos kumikita ka? Iba naman yun. Abuloy naman yun. No? Inuhulugan ba yung pera? Yung ba'y gusto mo? Lifetime na tulog yun. Wag ganon. What I mean is, alam mo yung tipong kahit tulog ka sa gabi, may pumapasok na 5,000, 10,000 sa bangko mo or sa dashboard mo, yun ang maganda. Kasi bakit money works for you? Hindi mo nahabulin ng pera. Ang pera na ang maghahabol sa'yo kahit sa what gusto mo. Pag na-leverage ka, yayaman at yayaman ka din. So, yung iba hindi naman naghahangad ng pagyaman. Pero, baka naman kasi yung pamilya mo kailangan nila. No, baka ikaw hindi mo kailangan yumaman, pero ang pamilya mo or future family mo, baka kailangan nila. Kasi sa hirap ng buhay natin ngayon, hindi mo masasabi kung yung 1 million hanggang saan na lang. No, 1 million sa Manila, to be honest, no, sasakyan pa lang yan. Pero kung gusto mo ng sports car, mga nasa 3 million yan. No, pero kung second hand, pwede naman. So, importante yung power of leverage. House rules na nung nakita na to dire. Oo, si partner Kilit, hindi ko. Why financial and time freedom? Syempre, napaka-importante yun. Sige, dahil si partner Kenneth ay minisage ako. Very good ka dyan. Dahil dyan, tatawagin kita. Bakit importante ang financial and time freedom? At least 2 minutes, okay na yun, partner Kenneth. Please, partner Kenneth, share us, no? Palakpakan naman natin si partner Kenneth from Uzamis. Bakit importante ang Yes po, financial and time freedom?
Ayos po. Magandang gabi po sa lahat. Okay po ba yung ano ko, Yes, go. signal? Kasi mahina pong signal ko dito kasi nag ano dito nag-uulan. Unang-una, shout out ko muna yung bagong leaders ko, si Sir Alexander, no? Nandito siya ngayon, nakahatin siya, sir. So shout out po sa inyo, sir, from Cotabato. Ayan, so yes, Salamat, Sir Kenneth. yes po, ma'am, no? Mga GM. Mhm. Napaka-importante po time freedom kasi yan po ang pinaglaban-laban natin kapag mayroon pa tayong lakas, no? Tayo siguro, tayo naman lahat gusto ng time freedom. Yan po ang anong tawag doon sa ano, pasensya na sa Tagalog ha kasi dalawang basket Mhm. lang, no? Go. Yun po talaga ang ano natin, pinaka-goal po natin yung time freedom kasi pag mayroon kang time freedom, siyempre, ah, malaki na yung ano mo, maibigay mo ng ano sa pamilya mo kasi kahit saan kayo pupunta, Mhm. makadala mo yung pamilya kasi may time freedom ka. So ang iba nga, maraming time sa pamilya pero wala namang pera. Ang iba naman, marami namang pera pero wala namang time sa pamilya. So yun po ang ano natin. Kaya nandito tayo sa Red Ink para magkakaroon tayo ng time freedom, no? So Yes. sa akin, medyo maliit pa lang yung time freedom, pero good news nagsisimula na, no? Kasi pag may time freedom ka, may malaki ka na, may grupo ka na sa baba. So medyo maramdaman mo na yung time freedom, no? Kahit may ano ka, may lakad ka, may nag ano sa business mo nagalaw, so medyo parang ramdam mo na yung ano, yung time freedom. So, yun lang po, yan po ang pinaka-goal natin, lalong-lalo na ganung nandito tayo sa Red Ink kasi para magkaroon tayo ng time freedom. So, ang sarap po magkakaroon ng time freedom. So, yun lang po, JM, no? Maraming salamat po. Kasi excited na po kami sa ano sa next, no? Sa next topic po natin. Ayan, palakpakan naman natin si Partner Kenneth. Thank you so much, no, sa ideya, no, na talagang maganda ang time and financial freedom, no? Kasi, yan naman siguro ang target ng lahat, no? Yung iba siguro na hindi nagta-target, naku po, kailangan na kailangan yan. Siyempre, magtawag pa tayo at least one, no? Another one, kung bakit importante. Para mas lalo natin maintindihan bakit importante yung time and financial freedom. Baka kasi ang iba, okay na yung makapag-save lang ako araw-araw, okay na yun, pero hindi po yan dapat hanggang doon lang, no? Sige. Okay, kahit naka-off cam kayo, tatawagin ko kayo. Ayan. Partner, Richie Solomon, are you there? Partner Richie. Partner Richie, where are you? Ayan. Ala, ayaw magbukas ng camera. Partner Richie Solomon from Uzamis. Yung hindi nagbubukas ng camera, natutulog na daw po yan. Oo, sarap na daw ng hilik niyan. Totoo ba yan? Oo, pagka ganyan hindi nagbubukas ng camera, masarap ang hilik na niyan. Kaya kailangan magbukas ka ng camera. Pag hindi ka magbukas ng camera, ay naku po, dalawa lang yan. Tulog ka na, humihilik ka pa. Okay. So, sige. Next tayo, I think si Partner Richie is hindi... Andito ba si Partner Richie? Nag-on ba ng camera? Humabol ba? Okay, Partner Richie, where are you? Ay, hindi. I think tulog na to. Hindi ko alam kung saan napunta to. Okay, sige, ako na lang, okay? Bakit importante yung financial and time freedom? Of course, thank you so much, Partner Kenneth, dahil nabigyan mo kami ng another knowledge tungkol dyan. Siyempre, kagaya nga ng sabi, importante yung time and financial freedom magkasabay. Kasi kung time freedom lang, tapos wala ka namang salapi, alam mo yung salapi? Wala kang datong, wala kang kwarta, sinasabi ko sa iyo, yung time freedom hindi mo masyadong ma-enjoy. Maraming may time freedom katulad ng tambay pero hindi nabibili lahat ng gusto nila. No, hanggang sana all na lang. Ay, hindi nang pwedeng ganun tayo dito, no? Alam niyo yung mga tambay na ang sarap pa ng tulog, sobra-sobra sa 12 oras. Pero ang tanong, kaya ba nilang mag-afford ng para sa magandang future ng family nila? Kasi bakit? Hindi pa sila financially stable. So ano naman ang maganda? Marami naman yung iba, financial freedom mayroon pero walang time freedom. Ito yung hinahabol na halos ang oras nila. Bakit? O sige, alang katulad ng mga nowadays ng mga mayayamang ibang pamilya, ano, yung wala silang time sa pamilya nila pero marami silang pera, yung pera na lang yung happiness. No? Hindi nila napapansin, sinasabi ng iba, kagaya ng may mga, sinong mga parents dito, may mga anak. Sige, taas kamay, okay. Sige. Ayan, sige, pwede magpa-heart ng mga parents, may anak na, ano. O, wag yung aanakan pa lang, yung may anak na, ha. O, yan, yung may aanakan, yan, taas kamay, Partner Kenneth, sino pa? Sige, taas ng kamay ng may mga anak na, wag mahiya. Oh. Okay lang yan, taas kamay may anak, wag ka mag-alala. Kahit hindi ka magtaas ng kamay, halata sa itsura. Uy, joke lang ba? Oh, napasaya ko lang kayo, no? Ayan, may mga anak na. Okay, so Partner K, thank you so much, partner. O, yung iba nag-heart, Partner Alex, ayan. May mga anak na, yes. Ayan, marami pang nag-comment na may ako po, ayan. Partner Celeste, Partner Annalyn, ayan. So, marami talaga may mga, alam niyo yung
tulad po ng mga OFW. Kaya ang sarap tulungan ng mga OFW at hanapin yung mga taong dapat natin tulungan. Wanna know why? Syempre, number one po dyan, maari, meron silang pera na ibibigay nila sa pamilya nila, pero yung oras, hindi nila maibibigay. At lumilipas yung 1 taon, 2 taon, nami-miss nila yung opportunity na yung may birthday yung anak nila, nami-miss nila yung opportunity na may kita nila yung anak nila na nag-grow. Tama ba? Hindi man gusto ng mga OFW yun, pero wala silang choice kasi kailangan ng pera. Kailangan ng magandang buhay para sa pamilya nila. Kaya ganyan din ang target natin, makatulong tayo sa mga OFW. Kasi bakit? Maari, kaya nga sinasabi ng mga anak, no? Puro ka na lang pera, pera, pera na lang, hindi yan ang kailangan ko, oras ang kailangan ko. No, tama ba? Pero hindi nila naintindihan, minsan, kailangan man nilang tiisin yun yung ibigay nila yung oras nila, pero hindi pwede kasi hindi pa kayang pagsabayin yung financial, no? So kaya tayo tutulong sa mga OFW o maghahanap ng OFW na mabigyan ng opportunity na to para nang sa ganun magkaroon din sila ng time and financial freedom na due to time pag sila ay medyo sapat na yung income dito kaya na nilang makasama ang anak nila, no? Kasi alam mo yung iba pa rin yung kasama mo yung pamilya mo, kasama mo yung anak mo na nagro-grow, nakikilala mo, nagkaka-girlfriend, nagkaka-boyfriend, kasama mo yung anak mo na nagra-graduate, nagbi-birthday kasi iba yung pakiramdam na ganun, no? Pero ganun talaga pag mga OFW na lumalaban, kaya yan yung mga superhero natin, no? Pagdating sa pamilya, na parang malakas lang tingnan, pero deep inside, naku po, ang pinaguhugutan niya napakalalim. No choice sila Kasi bakit? Gusto nila i-provide lahat para sa pamilya nila. Gusto nila na mapabuti ang kanilang anak, mabigyan ng future. Kaya nga tayo nasa Red Ink kasi sa Red Ink, posible na makuha natin yung financial and time freedom. No, kaya kung ikaw, OFW ka, nasa Red Ink ka, this is the time that you have to work this business. Huwag ka nang magpatumpik-tumpik pa. In other words, huwag ka na magsayang ng oras. Kasi bakit? Hindi po tumitigil ang oras. Sa ayaw at sa gusto mo, matulog ka man 24 hours, kinabukasan, malalaman mo na lang 2026 na. Yan talaga ang realidad. Kaya sa ayaw at sa gusto mo, yung anak mo bukas, 20 years old na, 21 years old na. O next year, tumatanda po yan. Until dumadating na yung point na mag-aasawa na yan, limited na lang ang oras niya para sa'yo. Kasi bakit? May sarili na siyang future para sa pamilya niya. No? Kaya kung ikaw OFW, mas lalo kang manggigil sa negosyo na to. Bakit? Lifetime mo hindi din malakas yan all the time. No? At ang sarili mo, hindi naman all the time talagang, alam ko naman iba dyan, alam nyo yung nangihina ka din. No? So sa mga kahit hindi ka OFW, kung ikaw ay malayo ka sa pamilya mo, okay lang yan. Pero kung ikaw ay nasa red na, pero hindi mo pa rin tinatrabaho, hindi po okay yun. Kasi bakit? You miss the opportunity na pwede mo mapabilis na baguhin yung kapalaran mo para magkaroon ka ng time and financial freedom. Okay? Sabi nga nila, pwede naman next year ko na lang gawin ang red. No. Next year from now, how can you see na yung pamilya mo andyan pa rin? No? So, kailangan, don't waste the time. Kasi naniniwala po ako, pare-parehas tayo may 24 hours sa mundong to. Pero hindi tayo pare-parehas na ang oras na yun ginagamit natin ng maayos. No? Kaya kung ikaw nasa Red Egg, don't waste time. Gawin mo na ang Red Egg. Huwag ka na magpatumpik-tumpik pa. Okay? So ano nga ba ang gagawin natin after natin ginagawa ang Red Egg? Nalabanan na ang fear and doubt, ang rejection. So ito na yung ABCDEF na kailangan natin para mas lalo tayong gumaling sa Red Egg. Okay, huwag kayong matutulog. Partner, Ma'am Steph, paki-screenshot ng mga pangalan na i-mention ko talaga yung mga isa-isa, no? Walang kaalis, 50,000 na tayo. Gawin nyo ng 64 million yan para naman masaya. Okay? Okay, ABCDF concept. Ito naman ang kailangan mong gawin para naman lang sa ganun, mas maging successful ka sa Red Ink. Okay. O, pwede ba pakitype naman sa chat button. Huwag matulog. Huwag matulog. Ang pagyaman hindi yan tinutulugan ba? O, pakitype, huwag matulog. O. Pag ikaw, patulog-tulog ka, yung income mo, matulog na din. Ala, sige. O, tapos ang income mo, humihilik pa. Alam mong hilik ng income mo, walang kwarta. Ganon. Gusto mo ba yun? O, yan. Ibang hilig yan, ha? Huwag matulog. Ay, thank you so much. Yung mga nagko-comment. Yung mga hindi nagko-comment yan, ala, sige lang, ha? O, mabasa ko din kayo. Ayan. Dami nagko-comment. Thank you so much sa support. Gusto nyo ng hilik? Yung humihilik ka na walang kwarta. Alam nyo yun? Ay, hindi nyo alam yun. Makipag-usap kayo sa Bisaya. O waray-waray, no? Oo. Okay, ABCDF concept. Ito yung mga kailangan mo. Why ginagawa ang Red Ink? Number 1. Akala ko meron sila dokumang. Unsa man gani? Uy, Bisaya po. Oo, yan. Kasi i-mute natin yung mga nagsasalita na yan. Okay. Number 1, para maging successful ka sa Red Ink, attitude. Okay? Kumustahin mo ang attitude mo. Kumusta po ba ang attitude mo? Remember this, kung ano ka, yan ang magiging sa mga leader mo. Okay? I remember Grand Mentor Yam Gavales, no? Of course, our first Hall of Famer. Ito isa sa mga hinahangaan ko. Kasi bakit? Alam mo yung kung paano siya magsalita sa stage, ganun din yung mga leaders niya.
Okay? Kung paano siya maging matapang, ganun din mga leaders niya. Yun ang magandang halimbawa. Kung paano siya mag-motivate, ganun din yung mga leaders niya. Nakakapi, yun yung totoong duplication. Kasi bakit? Kung paano ka naging mabuti, dapat yan ang kopyahin ng mga leaders mo. Maging mabuti ka din. Kung ikaw ay madrama, kukopyahin ng mga leaders mo, madrama din sila. Okay? So, eto, next attitude. Kumustahin mo yung sarili mo. Paano mo ba yan kukumustahin? Tingin ka sa salamin. Okay? Sabihan mo yung sarili mo, oy, hindi lifetime, nandito ka sa mundong to. Haharap ka din sa taas ba? I-judge ka din sa taas. Ikaw din, bahala ka. Ang kwarta di mo madadala, pero ang kabutihan mo, madadala yan. Okay? Kaya dapat ang attitude mo ayusin. Kung gusto mo, dapat maging successful, ayusin ang attitude, no? Pakiayos ang attitude, no? I-check yourself lagi. Check yourself, manalamin, alamin. Baka mamaya, maganda ka in appearance, pero ang loob mo, agoy, madumi pala. Lagyan ng sunrocks para pumuti. Okay. Prinumot ko pa ang sunrocks, ano? Talagang kailangan kasi bakit? Ang attitude kasi sa negosyo na to, napaka-importante. 80% po ang kailangan. Kasi ang skills po is 20%, no? Ibig sabihin, ang skills na 20% na pag-aaralan po natin yan. Pwede po natin pag-aralan yan. Bakit? Pag ikaw, alam mo na mag-PO, mag-product orientation, mag-RBP, o mag-64MP, o kung ano pa mo yung training na meron tayo sa Red Ink, mabilis na lang po i-apply yung skills kasi napag-aaralan, okay? Ang confidence is skills din po yan, napag-aaralan din po yan. So, anong kailangan natin na patibayin? Yung attitude. Napag-aaralan din po ang attitude, depende kung hindi ka acne. Kung gusto mo talaga siyang pag-aralan. Kasi marami naman po dyan, ayoko ito ako eh. Huwag mo na ako baguhin, ito talaga ako. Yes, iyan ka. Pero, the question is, pag hindi mo binago kung ano ang meron ka, anong ugali na meron ka, remember this. I do believe what comes around, ano ba yun? What goes around comes around, no? Kung anong ginawa mo sa tao, yun ang mangyayari sa'yo. Kung gumawa ka ng kabutihan at maghanap ka ng mga taong gustong tulungan, yan din po ang mangyayari sa'yo sa baba mo. Okay? So always think like this. Dapat mabuti pa rin sa kapwa mo. Okay? Next is, dapat marunong ka nito. GLLA, Good Listening and Learning Attitude. Saludo po sa mga nandito, 50 million na po tayo, no? Na nakikinig sa ating training. Very good po yan. Maaari man po, no, na itong training na to is pwede mong i-apply, pwede naman hindi. It depends on you, okay? Pero since nagsayang ka na ng oras dito, apply mo na. Sus ka. Pag hindi mo in-apply, ikaw din, basayang kwarta, no? Bisaya na ba ko, no? Okay, GLLA, importante yan. Kung nahihirapan kayo memorize yung good learning o good listening and learning attitude, GLLA na lang, no? Ganito gawin mo, pag may mga leaders ka dyan na medyo matigas ang ulo, tapikin mo, oy, GLLA. O, pwede po bang paki-unmute ang sarili at pagsasabi, GLLA, sabay-sabay po tayo. Oo. GLLA. Ayan, thank you so GLLA. much. Napaka-importante yan. Alalahanin no. Lalo na pag ikaw ay nagkakamali at alam mo na sa sarili mo na medyo may attitude ka na, tapikin mo sarili mo. Kasi walang ibang tatapik niyan talaga, mangungunahan kundi ikaw. Oy, parang mali ka na. Oy, kailangan mong makinig. Bakit? Wala ka pang pera eh. Hindi ka pa mayaman. Kailangan mo yan eh. Alam mo yun, tsaka ka na magmatigas kung kaya mo na, kung mayaman ka na, kung alam mo yung kaya mo na i-sustain yung kailangan ng pamilya mo, yun dapat tapikin mo sarili mo. Ako to be honest, ako ang kalaban kasi natin, pinakamatinding kalaban natin, you know what? Alam niyo kung ano? Pwede pa type kung anong matinding kalaban natin. I'll give you a tip. Pinakamatinding kalaban natin, sarili natin. It's you versus you. Bakit? Kung ikaw hindi mo maayos ang sarili mo, how come makakaya mo mag-ayos ng buhay ng ibang tao? How come kaya mong ayusin yung magiging leader mo? Kung ikaw mismo negative, how come? Paano mo i-apply yung pagiging positive sa iba? Okay, I'm not against sa mga naninigarilyo pero tulad na lang nito, naninigarilyo ako. Tapos sasabihin ko, "Oy, partner Chris, wag ka maninigarilyo, masama sa health yan." Pero nakikita niya ako naninigarilyo. Do you think susundin niya ako? I'm pretty sure hindi. Bakit? Hindi ko naman ina-apply sa sarili ko eh. Kaya it start with you kung paano ka kopyahin ng mga tao under your organization. Look lagi kung makakabuti ba yan or hindi. Ngayon, pag medyo may mali ka na, okay na, quiet na, silent ka na, then baguhin mo kung ano yung dapat mong baguhin. Kung sa tingin mo medyo mali ka. Okay? So, importante yon GLLA, no? Para hindi naman sumama yung mga distributors mo, mga brand partners mo, tapikin mo lang, oh, GLLA, partner ha, GLLA. Alam niya na yan. Pag hindi niya alam yan, diyan umatin sa training ba? Oh, ganun lang yun. Oh, next, dapat may belief. Sino ba dito yung hindi pa naniniwala sa company? Opo naman, lahat naman siguro dito, no? Dapat may tiwala ka sa company, sa produkto na binibenta mo or produkto, dapat be a user of our products. Kasi napakahirap po maging pusher kung ikaw hindi ka user ng products, no? So, dapat alam mo paano ikwento. And of course, dapat sa company number 1, naniniwala ka. Kasi kung hindi ka naniniwala sa company, paano pa maniniwala ang income sa'yo? Remember, ang company ang nagbibigay ng income sa'yo. So, you should believe sa our company. Tanggalin mo yung duda mo, tanggalin mo yung negative reaction mo sa company. Kasi kung hindi ka naniniwala sa company, I highly suggest huwag ka na magsayang ng oras dito. Bakit? Ang company po ang kakampi natin. Ang company po ang magbibigay ng magandang future mo. Okay? Then, believe in your mentor. Of course, kailangan maniwala ka kay mentor, no? Kasi hindi naman magiging successful si mentor ng ganyan kung hindi niya in-apply. Bakit? Yung mentor mo ngayon, kinopya lang din niya yan sa taas.
No, kasi dito copy business tayo, kahit attitude ni mentor kaya mo kopyahin, no? It depends on you kung paano, kung halimbawa, si mentor, 3 years na to sa company, hanggang ngayon, isa pa rin ang leaders, huwag mo na kopyahin. Ganyan talagang patutunguhan mo, isa pa rin hanggang ngayon. Pero kung nakikita mo, ito si mentor nag-success, nagkaroon ng kondo, nagkaroon ng sasakyan, pwede ko tong kopyahin. Ibig sabihin, kung nagtagal siya ng ganito, pwede ko siyang kopyahin. Kasi bakit? Pwede kong i-ano yung sarili ko sa kanya. Kasi gusto kong ganyan eh. Yung alam niyo yung kung anong success niya, nakuha ko din. Okay. So check dun din kung yung mentor na kukopyahin nyo is dapat kopyahin. Okay? Kung may success yan. Pero kung alam mong 3 years na yan, tapos isa palang leader, ay bahala ka, ambot sa imo kung kopyahin mo pa yan, no? Okay, next, believe in your apprentice. Siyempre, napaka-importante na makinig din tayo sa ating apprentice. Kasi as a mentor din, minsan may pagkakamali din tayo. As a mentor, napapagod tayo. As a mentor, minsan, alam mo yung, lalo na yung ibang mentor na sobra na. Alam mo yung sobra na yung dinadala sa buhay, dinadala yung thousands of distributors na nakaasa sa kanya. So, dapat maniwala din tayo sa distributor natin. Tapikin din natin na ating mga distributors or apprentice. Baka may kailangan natin silang pakinggan. Baka may kailangan silang opinion, baka suggestions. Kasi we have an option. Either pakinggan natin or hindi. Itapon natin, pagkatapos pakinggan, itapon or i-apply. Okay? It depends on us pa rin naman, lalo na kung ikaw ay mentor na, may leaders ka na, dapat believe ka din sa mentor mo, believe ka sa apprentice mo. Dapat partner yan, ha? Okay, next is, of course, believe in your cross-line or associates. Kasi pag hindi ka po believe sa kanila, wala ka pong ibang maaasahan, kundi yung mga cross-line mo lang din sa office kung wala ang yung mentor, brand partners, or nasa line mo. Okay, wag mong awayin, no, ang iyong cross-line. Pwede po bang pakitype? Love your cross-line. Mga cross-line, hindi pwedeng, cross-line naman siya, okay lang yan. Love your cross-line pa rin. Kasi bakit? You don't know, baka makatulong yan. Halimbawa, busy ang brand partners mo, tapos nandyan yung cross-line mo. Aba, malay mo, bigla mong pinakiusapan. Pa-assist naman po ako, andyan kasing leader ko, please. Tapos yung cross-line mo, inaway-away mo, no? So, love your cross-lines, especially, napaka-importante yan dahil ang negosyo na to, importanteng may puso. Kung wala kang puso, ako nagsasabi sa'yo, hindi mo makikita yung totoong vision kung anong gusto mong tulong sa mga brand partners mo. Pagsabayin mo yan, isip, puso, okay? Hindi pwedeng isip lang, kasi hindi pwedeng puso lang. Dapat dalawa yan, ha? Okay, next, believe in yourself. Ayan tayo eh. Naniwala ka sa company, sa produkto, sa mentor mo, sa apprentice mo. Naniwala ka din sa crossline mo, sa sarili mo hindi. Tapos nangamot ka pa, totoo ba talagang yayaman ako dito? Ano ba naman to? 2 years na ako dito ha. Wala pa rin. Oo, alam mo pag gano'n, magpa-check up ka na kasi sarili mo na lang, di mo pa pinaniwalaan ha. Oo, I think pumunta ka na sa Mandaluyong. Doon masasagot niya kung ano ba yan. Tingnan mo yung sarili mo sa salamin. Yung iba dito kasi, ano ba naman yan? Talaga bang yayaman tayo nito? Walang tiwala sa sarili. Kaya ko pa ba? Naiinip siya, no? O, kailangan i-check yourself. Paki-type, no? Paki-check ang sarili. Oo, pakilagay. Check ang sarili. Oo, paki-type naman. Importante yan kasi bakit? Baka mamaya, puna ka ng puna ng mali ng iba, tapos yung problema, may mali ka pala sa sarili mo. No. Check yourself. Dapat naniniwala ka sa sarili mo. Check yourself, okay? At syempre, kung naniniwala ka sa sarili mo, dapat wala nang makakapag-distract sa'yo. Either kaaway mo man buong mundo, either meron ka mang problema sa buong mundo, kung naniniwala ka sa sarili mo na kaya mo mag-success sa negosyo na to, wala na dapat distraction na makakatibag sa'yo. Bakit? Naniniwala ka sa sarili mo eh. Sarili mo na yan eh. Pero kung di mo pinapaniwalaan ng sarili mo, I highly suggest, naku po, kailangan mo nang i-check up ng matindi ang sarili mo. Kasi yan yung hindi mo pwedeng kalabanin ang sarili mo, ha? Oo, wag ka magduda sa sarili mo, mamaya pati sarili mo pinagdudahan mo pa. Of course, yung commitment mo, kumusta ang commitment mo dito? Baka ginagawa mo lang ang red kasi may pagkain. Ginagawa mo lang ang red kasi nag-i-enjoy ako. Ginagawa ko lang ang red kasi sabi ni mentor. Ginagawa ko lang ang red kasi nandito yung kapatid ko na nakakahiya, siya nag-invite sa akin eh. Ginagawa ko lang ang red. Bakit? Dahil gusto ko lang. Hindi po pwede yun. Hanggang saan ba dito ang commitment mo? Kasi pag alam mo, yung commitment mo dito, alam mo yung gigil mo sa negosyo nandyan, okay? Dapat know your commitment. Dapat kahit sa ayaw sa gusto mo, gagawin mo ang red. Bakit? Nakakommit ka dito, ay parang relasyon ba yan? O sige, pwede po bang pataas ng kamay ng mga magjowa? Sige, yung single, ibaba ang kamay, wag na mag-feeling may jowa ba? Malayo pa Valentine's ha? O, sige, mga may jowa, may mga asawa, taas ang kamay. Ayan, ang dami-dami nyo na pala eh. Ay, online queen, ano to? So, may jowa ba to? Hindi ako updated ah. Online queen ah, nagtaas ng kamay. Oo. May jowa, sure ba? Magkakajowa pa lang. Oh. Pataas ng kamay ng mga may jowa. Sige, na magkabukingan tayo dito. Oo. Sige, taas kamay. May mga jowa, may mga partner in life. Okay. Bakit ko tinatanong yan? Importante kasi ito. Alam mo bakit? Halimbawa, nag-aido-aido ka sa partner mo. Oh, sabi, ibibigay ko sa iyo ang langit at buwan. Susungkitin ko. Pero sampayan, hindi masungkit. Ano ba naman yan? Pati mga sinampay, hindi pa masungkit. Sobre over-promising ba? No. Hanggang kailan ba yung commitment mo? May expiration ba yan? Halimbawa sa asawa mo, ikaw ba o sa girlfriend mo, nagsabi ka, hanggang 2 years lang relasyon natin, after 2 years, maghiwalay na tayo. Hindi po commitment yan. Hindi po committed yan. Kaya ang commitment, dapat walang expiration. Okay? Halimbawa, no?
Okay, next year ha, may expire, ano na ha, yung relasyon natin, 1 year lang, 1 year contract lang ba? Tapos, nasa akin na lang kung mag-renew ako, o mag-extend ako, o kung ma-expired na, o, hindi po committed ka. O, dapat committed ka, walang expiration ng pagiging commitment mo. Bakit? Hanggat hindi mo nakukuha yung negosyo or pangarap mo dito, huwag kang susuko. Dapat mas lalo mong gigilan ng pagiging committed mo kasi pag hindi ka committed, naku ako nagsasabi sa iyo, mabilis ka po maglaho sa negosyo na to. Gawin mo yung negosyo, either mainit ang ulo mo, pahinga ka lang. Either pagod ka man, pahinga ka lang. Pero dahil committed ka at naniniwala ka na may mga leaders na nag-join na sa'yo at nagtiwala sa'yo, hindi ka pwedeng sumuko. Kasi committed ka na eh. Mismo kung naniniwala ka sa sarili mo, i-promise mo na sa sarili mo, committed ako, oy. Oo, walang expiration ang business ko dito sa Red Ink. Okay, hanggat nabubuhay ako, magpupursige ako para yumaman ako. Okay, next, desire. Oh. Para bang magkarelasyon yan, no? Sige, dito tayo sa magkarelasyon. Alam mo yung desire, yung naglalagablab, oo, yung naglalagablab, hanggang saan ba naglalagablab? Oh, nabubulol ako. Desire na lang ba? Kasi, oo, mahirap kasi ba i-mention, di English na lang taha, oh, desire. Marami kasi, yung born ng desire nila, hindi ganun katindi. Alam mo yon? Yes, gigil ako ngayon, nahataw ako kasi bakit may pain ako? Tapos kinabukasan walang pain. Ay, anong gagawin ko? Mag-quit na siguro ko. Ay, hindi na siguro ko magnegosyo. Hindi talaga ako yayaman dito. Pag sinabing desire, wala din expiration dyan. Dapat gigil ka, whatever it takes. Kasi bakit? Ang income mo, naghihintay lang sa'yo. Bakit? May cheque dito sa red, may pera sa red, ikaw na lang hinihintay. Kaya kung yung desire mo, halimbawa na lang po, no? Sino mga nagluluto dito? Marami naman siguro. Hindi nagluluto. Matuto ka magluto. Uy, ano ba naman yan? O, yung mga hindi nagluluto, bahala ka na. Magutom ka. Kung di ka marunong magluto, magugutom ka. Yung mga nagluluto, alam niyo yung kumukulong tubig? Pag halimbawa magpapakulo ka ng tubig, tapos on and off ka na papakulo ng tubig, sa tingin mo kukulo yan? Siyempre hindi. Okay, on and off ka sa gas, on and off, on and off. Gagawin ng negosyo, hindi. Gagawin, hindi. Gagawin, hindi. Aba, yung tubig mo dyan, isang taon mo ng on and off, kaya hindi kumukulo eh. Ganyan dapat ang income mo. Isang taon ka ng on and off sa negosyo, kaya hindi lumalago ang income mo eh. Ha? Kaya dapat yung desire mo, mas lalong gigilan. Next, speaking of gigil, ito yung enthusiasm at excitement. No? Wag na wag mong hahayaan na yung excitement mo, nawawala din. Alam mo yung ganito, tingnan niyo ako ha. O, tingnan niyo kagandahan ko, kakyutan ko. Yan, sige yan, manawa kayo. Ganito kasi yan. Halimbawa, sabi ng partner Kenneth, alam mo dito sa red na to, magkaka 64 million ka, yayaman ka dito. Mukha ba akong na-excite? Mukha bang kapani-paniwala? Syempre hindi, doon pa lang magdududa ka na. Scammer siguro to. Kasi wala naman sa hitsura niya, hindi siya excited, yung emotion niya, kumbaga yung face niya, yung facial reaction niya, para namang ano parang namatayan. Yung yayaman ka dito, 64 million ka na. Parang ganun ba? Abay, dapat gigil ka, kapani-paniwala naman yung explanation mo. Partner Kenneth, sinasabi ko sa iyo yung 64 million dito, makukuha mo sa Red Ink. At ako nagsasabi sa iyo, bakit? Marami nang papunta doon. At ako, pag sinabi ikaw, may 64 million ka na, aba, hindi mo ba naiisip yun? Naka 15 accounts na ako. 16 leaders na lang kulang, kaya malapit na ako doon. Gigil ka dapat, yung excitement mo nandun. No, hindi pwedeng papatay-patay ka, yaman ka. Oh. Basta yun na yun, yayaman ka na lang. Gawin mo lang, lip and right, dalawa lang, okay na yun. Ano ka ba, nagninegosyo ka ba o nagbibenta ng isda sa kalye? Oo, ayusin ba? O, dapat yung gigil mo, yung power gigil. O, pakitype naman po, power gigil. Oo, power gigil. Power gigil, pakitype. Oo, yung ako, nagigigil talaga ako sa hindi nagtatype eh. Okay, power gigil, ayan. Thank you so much sa mga nagtatype nga naman talaga nga naman. Dapat may power gigil ka ha. Hindi pwedeng gigil ka lang pag may nag-aaway. Hindi pwedeng gigil ka lang pag wala kang kita. Gigil ka, may kita o wala. Ha? Okay, next, focus. Okay, last na to no. O, kunting tiis na lang. Nandito na tayo sa F. Focus. O, pakisabi naman po, paki-unmute ang sarili. Pakisabi, focus. Oo. Focus. O, ayan. Focus. O, nasaan yung gigil dun sa focus niyo? Focus. Walang gigil. Alam mo, sabi na iba, focus. Focus. Oo, yan. Sigawan ang sarili. Focus. O, yan. Focus. Ayan, thank you so much. Bakit? Napaka-importante kasing may focus. Alam mo bakit? Hindi ka nakakapag-focus. Kaya yung income mo, hindi nagfo-focus sa'yo eh. Kaya yung income mo, 2,000 sa isang buwan, 3,000 next month. Kasi yung focus mo kasi, paiba-iba eh. Alam mo yon yung timpla mo, gusto mo minsan 3-in-1, minsan ganito, minsan ganito. Dapat consistent yung focus mo. Kasi bakit? Marami kasing nagninegosyo dito sa Red. Alam mo yung nadidi-focus? Ay, nag-aaway-away yung team eh. Kaya ayoko na gawin yung negosyo. Huy! Tandaan mo, yung team na yan, ikaw pa rin ang magbabayad ng bills mo, hindi sila. Ha? Ikaw pa rin ang magtatrabaho para sa pangarap mo. Ikaw pa rin ang magninegosyo. Ikaw pa rin ang magtatrabaho para sa pamilya mo. Kasi si ganito, hindi naman ginagawa yung negosyo, kaya hindi ko nagagawin ng negosyo. Huwag kang madifocus. Kasi bilisan mo, nagpapayaman ka. Sabi nga, no, pag hindi mo dito sa negosyo na to, pabilisan tayo. Pwede naman gawing mabagal eh. Pero mamimili ka. Habang binabagalan mong ginagawa yung negosyo, binabagalan mo din bigyan ng magandang buhay ang pamilya mo.
Ganun lang yun. Kaya kung binibilisan mo ang paggawa ng negosyo, mas binibilisan mo na magkaroon ka ng time and financial freedom sa pamilya mo. Kasi sabi nga nila, is slowly but surely. Pero pwede naman fast. Di ba? Pwede naman mabilisan. Bakit? Nagmamadali tayo. Tayo na mo nga ngayon, 6 months lang nakakalipas, oh. Ilang buwan na lang. New Year na. Tapos sinasabi mo pa rin, next time ko na gagawin yung negosyo. Asan ang focus mo? O dapat, wag madidi-focus. Stay focused kasi pag ikaw, hindi ka nakafocus, mapapansin mo na lang, lumilipas na yung 2 years, 3 years, yung income mo, di pa rin nakafocus sa'yo. Wala ka pa rin check eh. Palakihan kasi ng income dito. Bakit? Para sa pamilya mo. It's not about magyayabang ka, kundi para sa future ng family mo. Kahit anong distraction, negative na naririnig mo sa iba, or kahit ano pa man yan na nakikita mo na puro ka negative yung nasasabi mo sa company, stay focused. Bakit? Pag hindi ka nakafocus, ang income mo di tumitigil yan. Ikaw, tumitigil ka, sige ka, pero ang income mo, titigil din. Pero, ang bills mo, hindi po titigil yan. Whatever it takes, tuloy-tuloy ang bills mo. Okay, kaya dapat stay focused. Remember this always sa sarili mo. Pagising mo sa sarili mo, tumingin ka lagi sa salamin. Kung wala kang salamin, sa cellphone mo na lang, tingnan mo sa camera, tingnan mo yung sarili mo, sabihin mo to sa sarili mo, deserve mo ba na naghihirap ka? Deserve ba ng pamilya mo na naghihirap ka? Kasi kung hindi nila deserve, mag-focus ka. Dapat isang company lang ang ginagawa mo. Dapat isang company lang ang trinatrabaho mo. Dapat isang company lang ang tinututukan mo. Dapat ang mga leaders mo nakafocus ka. Kung hindi man, nakafocus ka kung paano ka lalago at mag-grow. Okay? Kasi kung wala kang focus at mabilis kang ma-distract, sinasabi ko sa'yo, ang Judith mo, nandyan lang, naghihintay at palaki ng palaki, kawawa ka naman. Bakit? Malalo kang nagpapadistract. Ay nako, sinasabi ko sa'yo, iiyak ka na naman. Sasabihin mo na naman, bayaran ko na naman. Ayan kasi, wala kang focus eh. Okay, kaya dapat focus. Sige, ano yung ABCDEF? Sige, ito na, last na to. Number 1, attitude. Ayusin ang attitude habang ginagawa ang red ink. Number 2, dapat may paniniwala ka. Tiwala sa sarili, sa company, sa products, or kung ano pa man. Siyempre, committed ka dapat. Hindi lamang basta ginagawa mo yung negosyo dahil sa gusto mo. Kundi, tuloy-tuloy mo gagawin kasi nakakommit ka dito. Nakakommit ka sa pamilya mo, nabibigyan mo sila ng magandang buhay. Nakakommit ka sa sarili mo, nabibigyan mo ng magandang future. Okay? Next, syempre yung desire mo, yung gigil mo, hindi mo pwedeng mawala yan. Yung desire at excitement yan, ano lang yan, magkapatid yan. Pag nawala yan, wala din energy yung team mo. Kaya nga ako, kung mapapansin mo ako, siya si Grand Mentor Mike, parang hindi kami nakikitaan ng problema. Bakit? Maingay lang kami, masaya lang kami. Bakit? Kailangan namin yun eh. Kasi bakit? Hindi naman kami nakatingin na malungkot ako kasi ganito. Hindi, alam mo, saan kami iniisip namin, excited ako. Bakit? Last year na to na maghihirap ako eh. Ganun dapat ang thinking mo. Last year na to eh. Kumbaga, last year iba na buhay ko eh. Last year 64 million na ako. Kaya kung medyo problemado, yun ang iniisip namin. Dapat ganun din ang mindset nyo. Excited na ako sa magiging future ko eh. Hindi pwedeng mapadistract ako. Kaya yung gigil mo, nandyan dapat. Of course, the focus, hindi pwedeng nawawala yan. Kasi kung wala kang focus, ang Judith mo, palaki ng palaki, bahala ka, mamumroblema ka din, time will come, lalaki at lalaki lang yan. So, dapat, stay focused. Okay, so ako po ay tapos na. Ayun, parami tayong natutunan. Okay, ilan po ba nandito? Aba, very good, 51,000. Hindi umalis. Takot ng penalty na 1,000 pesos per ano. Okay, dahil tapos na ako, wow, andito ang ating growth partner, thank you, Lumamtin. Okay, dahil tapos na ako, pwede po ba, no? Pwede po bang paki-type? Type lang hotshot, hindi na magsalita. Ano yung pinaka nagustuhan nyo doon sa EBCDEF na i-apply nyo mismo sa sarili nyo? EBCDEF concept, okay? Ano po ang natutunan nyo? Okay, ABCDEF concept. Paki-type. Type lang ha. Okay. And wag po kayong aalis, especially mga Hong Kong, napupunta ng Hong Kong, no? Or sa event ng Hong Kong kasi meron po tayong announcement. Nagbabaga. Ano yung nagbabaga?